good morning, good day, good afternoon, good evening. Kung anumang oras nyo ito pinanonood, yan po ang aking bati sa inyo. So, welcome to my YouTube channel, Mayor's Vlog. Ito po ang inyong kaibigan, Charlie Mayores. Muli po tayo ay mag-update ng ating mga video ngayon. So, ngayon may tawag po sa ating sa iba yung barangay kung saan ay bago natin marating ito ay marami tayong dadaanan. So, shout out kay Ate Minyang na siyang nangangailangan ng ating serbisyo. Sumpit po mga ka-tatak 128 Mayor's Vlog. So, ngayon, meron tayong madadaanan dito at isasabay na rin natin sa ating hanap buhay. Iko-content po natin yung mga pangyayari at nangyari na noong panahon ng bagyong si Christine. So, dito balita ko raw ay marami ang mga tambak na basura, tambak na kahoy, tambak na lupa sa ating dadaanan. So medyo mahirap-hirap daw po ang pagpunta ron. So pero ngayon hindi ko alam kung siguradong ganun nga kahirap at ganun kadami pa ang basura doon sa karsada. At atin din titingnan yung mga nasirang bahay sa tabi ng karsada at ganun din po yung mga lawa o yung karsada na naging lawa. So kaya po mga kaibigan, Mayor's Vlog, subaybay lang po kayo dito sa aking mountain channels at samahan po niyo ako upang maiparating ko sa inyo ang mga pangyayari ng panahon ng bagyong Christine. So maraming po salamat at nawa po ay huwag niyong kalimutan, likes and subscribes para tuloy-tuloy po yung ating hanap buhay. Pagkalipas ng 14 na araw mula ng bumagyo, ito na po yung ating nakikita ngayon. So meron na tayong nakikita ang mga motorista na naglalabas-pasok dito sa lugar na ito. Noong ito ay hindi pa nakakayod o nabubungkal ng ating mga estruktura, ay marami po ang napinding sa loob ng barangay na ito. Wow. Dito sa barangay Bilibinwang at barangay Banyaga. Kaya naman ngayon ay muli naman pong nakakapaghanap buhay ang mga tao. Sapagkat dito ang mga source ng kanilang hanap buhay ay sa bukid at saka sa lawa. Yung pagtitilapya. Pero mapapansin pa din natin yung mga lupa nasa tagiliran, nasa kanan at nasa kaliwa na dito na inilagay upang ang ating mga kaibigan ay makapaglabas-masok. At nang sa ganon ay magkaroon sila ng tuloy-tuloy na paghanap buhay. At kung napapansin nyo mga kaibigan, ayan po ang ating masasaksihan. Lubak-lubak na daan at mayroon pa rin tayong mapapansin na itong karsadang ito ay naputol. Kaya yung sa gubat dumadaan at dito gumawa ng daan pangsamantala. Yan po yung karsada na naputol. Wow. Kaya yan pong lugar na yan ay kung inyong tititigan ay naging lawa na. Nakarugtong ng lawa doon sa kalawakan. So yan po ang naging disgrasya ng bagyong si Christine sa lugar na ito. At ito naman kung napansin nyo, ito yung daanan doon sa sentro barangay ng Bilibinwang na ngayon naman po ay puro basura at natabunan na ang karsada. So wala na pong madaanan. Kaya tuloy-tuloy tayo sa kahabaan ng barangay Bilibinwang upang masaksihan natin ang mga nangyari noon. At saka yung nakikita natin ngayon na malaki na po ang ibinagbago, bagamat meron pa tayong nadadaan ng karsadang naging lawa. Wow. At kung napansin nyo, meron din po tayong nakitang bahay dito na lumaglag na o nakalawit na yung kalahati ng bahay. Yan po, inyo pong masdan ng mabuti. So marami po, yan po. Marami po dito ang ganitong sitwasyon. Kaya dito ay maraming nawalan ng tahanan. At dahil nga po sa naputol ang karsada doon sa kahabaan, sa main road, so dito pinadadaan ang mga motorista sa Araruhan. Yan po yung lugar na kung saan ay dating maraming pananim. Subalit, dito pinaiikot ang mga motorista upang sila ay makarating sa kanilang mga tahanan at sa kanilang paghahanap buhay. At marami rin din po dito ang talagang nagiba, karsadang nagiba. At atin pong masdang mabuti. So makikita rin po natin dito yung karsada na naging lawa. Kaya ang mga tao ay doon pinaikot sa
lugar na kung saan ay kalawakan, na doon ay maraming tambak na lupa at mga lumubog na bahay. Ito po yung ating makikita ngayon at ito po yung ating ipakikita na isang karsada na main road na naputol dahil po sa lakas ng bagyong si Christine at sa lakas ng baha na may baong pang maraming mga lupa na galing sa kabundukan. Tunay na malaki ang naging problema ng mga taga-nayon sa lugar na ito. Noong mga panahong yon ay talagang nawalan na ng pag-asa ang mga tao. Subalit dahil nga sa pagtutulungan ng ating mga ahensya ng ating lokal at ng ating mga gobyerno, ay ito ay pinagtulungan hanggang sa ito ay muling madaanan at unti-unting maibalik at nang sa ganoon ay unti-unti na rin pong makapagsimulang makapamuhay ang ating mga kaibigan dito sa lugar na ito. Kaya naman tayo ay ating inihahatid ang mga ganitong pangyayari noon at ngayon. Kaya mapapansin nyo, masaya na silang nakapaglabas-masok upang maghanap buhay muli sa lawa. Bagamat masalimot ang ating dinadaanan, yan po ay wala tayong magagawa. Yan po yung bundok na nakikita nyo dyan galing ang lupa na binaba sa kapatagan na siyang tumabon sa mga bahay na nasa kababaan. Yan po ang hagupit ng bagyong si Christine. Yan po ang hagupit ng bagyong si Christine na sa talambuhay ng bawat mamamayan ay hindi makakalimutan. Nagkakarga na. At ito naman ay sa kanilang lugar ay nag-aayos na rin ng mga lupa upang sa ganoon ay lumuwag ang kanilang lugar. Ang bundok na gumuho ay yan po ang ating nakikita sa kasalukuyan. O ano mga kaibigan, mga kamayers, atin pong naihatid sa ating mga mamamayan ang tunay na nangyari na sa kasalukuyan naman po ay medyo nagkakaroon na ng liwanag at nagkakaroon na rin ng kasiyahan ang mga mamamayan dito sapagkat nakakapag-pasok na sila ng maluwag bagamat mayroong mga gabok na tinatamasa sa kahabaan ng karsada. Tulong-tulong dito sa pagtatambak at pagsasako ng mga lupa upang sa ganon ay kanilang maiparada kung saan ay muling maiharang pagdating ng unos ay may pangkontra. Tambak ang lupa mga kaibigan, mga kamayers. Napansin nyo, mga lupang yan. Grabe. Hindi mo akalain na sa isang iglap ay aabuti ng barangay na ito at ng bayang ito ang ganitong pangyayari. Yan po yung isang bundok na nagiba na ang lupa ay talaga namang ibinaba sa kapatagan. Kaya mga kaibigan, ito rin po yung isang lugar dito sa Sandalbato na ginawa ng paraan ng ating mga lokal at mga ahensya ng gobyerno upang pagtulungan na muling maibalik ang putol na karsada ay madaanan. So hindi pa po ito natatapos sapagkat nag-uumpisa pa lang ng paggagawa nila at mahaba pa raw itong panahon bago maisaayos. Yan po ang isang putol na karsada, bundok na naging lawa. Kaya mga kaibigan, marami pong salamat sa patuloy niyong pagsubaybay at muli po tayong nakapaghatid ng mga nangyari noon at mga kaganapan ngayon